Maligayang pagdating sa Mabinay. Nasa puso ng Negros Oriental ang isang bayan na nababalot ng misteryo at kamangha-mangha. Ito ang Mabinay, isang lugar kung saan bumubulong ang lupa ng mga sinaunang kwento. Ang mga bulong ay umaalingaw-ngaw sa malawak na network ng mga kuweba, nakatago sa ilalim ng lupa. Ang Mabinay ay hindi lamang isang bayan na may mga kuweba, ito ay isang bayan na kilala dahil sa mga ito. Tinatawag ng mga lokal ang Mabinay na bayan ng mga kuweba. Bagay na bagay ang pangalan na ito. Isipin ang isang lugar kung saan mahigit 400 kuweba ang tumutusok sa lupa. Ang mga malalabirintong kuweba na ito ay inaanyayahan ng mga manlalakbay na may pangako ng pakikipagsapalaran. Ang bawat kuweba ay may mga sikretong naghihintay na matuklasan. Ang hangin sa Mabinay ay may kakaibang enerhiya. Ito ang kilik ng hindi alam, ang pang-akit ng hindi pa nagagalugad. Ito ay isang imbitasyon sa paglalakbay sa puso ng mundo. Sasagutin mo ba ang tawag ng mga kuweba? Hindi lang basta bayan na may mga kuweba ang Mabinay, ito ang kabisera ng kuweba ng Pilipinas. Daig nito ang kahit anong lugar sa dami ng kuweba, mahigit 400 lahat. Ang mga kuwebang ito ay hindi lamang mga butas sa lupa, sila ay masalintint na sistema ng mga tunnel, silid, at mga ilog sa ilalim ng lupa. Sa lahat ng daan-daang kuweba, iilan lang ang bukas sa publiko. 7 kuweba, bawat isa ay may kakaibang personalidad, ang sumasalubong sa mga bisita. Ang ilan ay madaling puntahan, perpekto para sa mga baguhan. Ang iba naman ay nangangailangan ng karanasan at uhaw sa hamon. Ang paggalugad sa mga kuweba ng Mabinay ay isang patuloy na pagsisikap. May mga bagong daanan pang natutuklasan, at lalong lumalalim ang mga misteryo. Bawat ekspedisyon ay nagdaragdag ng panibagong kabanata sa kuwento ng Mabinay. Ang mga kuweba ay simbolo ng kapangyarihan ng kalikasan, isang paalala ng mga nakatagong kagandahan na nasa ilalim ng ating mga paa. Isa sa mga kahanga-hanga sa mga kuweba ng Mabinay ay ang pagiging madali nitong puntahan. Ang pagkukuweba dito ay hindi lang para sa mga bihasang adventurer, ito ay isang aktibidad para sa lahat. Bihasa ka man sa pagkukuweba o baguhan pa lang, may kuwebang naghihintay na tuklasin sa Mabinay. Bukas ang mga kuweba sa buong taon, kaya maaari kang magsimula sa iyong pakikipagsapalaran sa ilalim ng lupa, anumang oras. May mga tour operator at bihasang gabay na handang tumulong para masiguro ang iyong kaligtasan at mapalawak ang iyong karanasan. May mga alok sila para sa lahat ng antas ng kasanayan, mula sa madaling paglalakad hanggang sa mapaghamong pag-akyat. Bago ka pumunta sa kailaliman, tandaan na magsuot ng angkop na sapatos. Mahalaga ang matibay na sapatos. Ang hindi pantay na daan at madulas na ibabaw ng mga kuweba ay nangangailangan ng tamang sapatos. Iwanan ang mga tsinelas at pumili ng sapatos na sarado ang dulo na may maayos na kapit at suporta sa bukong-bukong. Ang kuweba ng Panligawan, na kilala rin bilang kuweba ng pagliligawan, ay patunay sa galing ng kalikasan. Ito ay isang lugar kung saan ang mga kuwento ng pag-ibig ay sinasamahan ng mga kamanghamanghang likha ng kalikasan. Pagpasok mo sa loob, bubungad sa iyo ang isang nakamamanghang tanawin. Isang hugis domong bubong na hinubog ng daan-daang taon ng pagguho ang nakatunghay sa itaas. Natural na liwanag ang pumapasok sa isang siwang sa itaas na nagbibigay ng mala-anghel na liwanag sa loob ng kuweba. Madaling isipin na ang mga magkasintahan ay nakakahanap ng kapayapaan at pagmamahalan sa ilalim ng butas na ito. Hindi nagkataon ang pangalan ng kuweba, Panligawan. Ayon sa alamat, ito ang paboritong lugar ng mga kabataan noon para magkita ng palihim. Ang liblib na lokasyon at romantikong kapaligiran ng kuweba ay ginawa itong isang mainam na taguan para sa mga palihim na sulyap at bulong na pangako. Madaling puntahan ang kuweba ng Panligawan dahil sa maayos na hagdanang bato. Ang banayad na pagbaba ay ginagawa itong angkop para sa mga bisita ng lahat ng edad at kalusugan. Habang bumababa ka sa kuweba, lumalamig ang hangin at nawawala ang mundo sa labas. Ang yungib ng Pandalihan, kilala rin bilang yungib ng pag-isang dibdib, ay nagbibigay ng sulyap sa nakatagong mundo ng mga nilalang na naninirahan sa kuweba. Hindi tulad ng romantikong aura ng Panligawan, ang Pandalihan ay kilala sa mga kakaibang naninirahan dito. Ito ay isang lugar kung saan ang mga pambihirang likha ng kalikasan ang bida. Ang mababaw na kuweba na ito ay medyo madaling pasukin, kaya naman mainam itong puntahan para sa mga pamilyang may maliliit na anak na mahilig mag-explore.
Habang papalalim ka sa kuweba, makakatagpo ka ng mga kamanghamanghang nilalang na itinuturing ang mundong ito sa ilalim ng lupa bilang kanilang tahanan. Isa sa mga pinakakapansin-pansin na residente ay ang higanteng alupihan. Ang mga kamanghamanghang nilalang na ito ay maaring lumaki ng hanggang 25 sentimetro ang haba at 1.5 sentimetro ang diametro. Ang kanilang mga segmentong katawan at napakaraming paa ay tunay na kahanga-hanga. Ngunit mag-ingat, kapag nabulabog, naglalabas sila ng malalilang likido bilang depensa. Ang yungib ng pandalihan ay tahanan din ng maraming pugad ng ibon na nagdaragdag sa biodiversity ng kuweba. Ang ecosystem ng kuweba ay isang maselan na balanse, isang paalala ng pagkakaugnay ng lahat ng nabubuhay na bagay. Habang pinagmamasdan mo ang mga nilalang na ito sa kanilang natural na tirahan, tandaan na gawin ito ng may paggalang at kaunting pang-abala hanggat maaari. Bahagi 6 Crystal Cave, sulyap sa kislap ng mundo. Ang Crystal Cave, na tumutupad sa pangalan nito, ay isang nakasisilaw na pagpakita ng sining ng kalikasan. Ito ay isang kamanghang lugar sa ilalim ng lupa na pinalamutian ng mga kumikinang na kristal, isang testamento sa mga nakatagong kayamanan ng mundo. Habang papasok ka, humanda kang mabighani sa mala-engkantong ganda ng kuweba. Umaabot sa 157 metro ang haba, at lumulubog ng 12 metro ang lalim. Ang Crystal Cave ay isang patunay sa kapangyarihan ng panahon at mga prosesong geological. Hindi mabilang na stalactites na nabuo sa pamamagitan ng pagtulo ng tubig sa loob ng libu-libong taon ay nakasabit mula sa kisame ng kuweba na parang mga chandelier na yelo. Ang kanilang mga katapat, ang mga stalagmite, ay tumataas mula sa sahig ng kuweba. Ang kanilang mga tulis na dulo ay umaabot patungo sa langit. Ngunit ang Crystal Cave ay hindi lamang isang static na pagpapakita ng mga geological formations. Ito ay puno ng buhay. Ang mga taily Swiss whip scorpions na may mga pinahabang paa at sipit ay nagpapatrolya sa mga dingding ng kuweba. Ang mga paniki ay lumilipad sa himpapawid, ang kanilang sonar ang gumagabay sa kanila sa kadiliman. At ang mga palaka, ang kanilang pag-iingay ay umalingaw-ngaw sa mga silid, ay nagdaragdag ng isang koro sa symphony ng kuweba. Ang isang walkway ay nagbibigay daan sa mga bisita na tumawid sa haba ng kuweba, na nag-aalok ng isang natatanging pananaw sa kagandahan nito. Habang nakatayo ka sa gitna ng katedral na ito sa ilalim ng lupa, na napapaligiran ng mga kumikinang na kristal at mga tunog ng buhay sa kuweba, makakaramdam ka ng paggamangha at pagtataka. Bahagi 7, Kuweba ng Odloman, isang hamon para sa mga mausisa. Para sa mga naghahanap ng mas nakaka-excite na karanasan sa pag-cave, ang Kuweba ng Odloman ang naghihintay. Hindi ito kuweba para sa mga mahina ang loob. Ito ay isang hamon para sa mga mausisa, isang pagsubok ng tibay at determinasyon. Ang Kuweba ng Odloman ay hindi lamang isang kuweba, ito ay isang ekspedisyon. Umaabot sa 8,870 metro, ang Kuweba ng Odloman ang pangalawa sa pinakamahabang sistema ng kuweba sa Pilipinas. Ang mga pasikot-sikot na daanan nito ay paikot-ikot sa ilalim ng lupa na nagbibigay ng sulyap sa mga ugat ng ating planeta. Ang paglalakbay sa labirintong ito sa ilalim ng lupa ay hindi para sa mga walang karanasan. Isa sa mga pinakamahirap na aspeto ng paggalugad sa Kuweba ng Odloman ay ang pagkakaroon ng ilog sa ilalim ng lupa. Upang marating ang mga pinakaloob na bahagi ng kuweba, kakailanganin mong maglakbay sa ilog na ito sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng paglanggoy o paggamit ng mga inflatable rafts. Malamig at madilim ang tubig na nagdaragdag ng isa pang hamon sa pakikipagsapalaran. Para sa mga ayaw mabasa, may alternatibong pasukan sa pamamagitan ng isang butas sa bubong ng kuweba. Ngunit huwag magpalinlang sa tila mas madaling opsyon na ito. Matarik ang pababa at nangangailangan ng mga lubid at harnesses. Sa sandaling nasa loob, makakatagpo ka ng halo ng malalaking gallery at makikipot na corridor. Ang ilan ay mangangailangan ng paggapang at pagsiksik sa masisikip na espasyo. Bahagi 8, Chayaso Cave, paglalakbay sa ilog sa ilalim ng lupa. Ang Chayaso Cave, ang pangsyam na pinakamahabang kuweba sa Pilipinas, ay nag-aalok ng kapanapanabik na kombinasyon ng paggalugad at likas na kagandahan. Matatagpuan 1 kilometro lamang mula sa sentro ng bayan ng Mabinay, ang kamanghamanghang lugar na ito sa ilalim ng lupa ay isang nakatagong hiyas na naghihintay na matuklasan. Isa sa mga tampok ng paggalugad sa Chayaso Cave
ay ang pagkakataong maglakbay sa isang ilog sa ilalim ng lupa. Ang ilog sa ilalim ng lupa na ito ay paikot-ikot sa puso ng kuweba. Ang banayad na agos nito ay magdadala sa iyo sa mas malalim na yakap ng lupa. Ang tunog ng rumaragasang tubig ay umalingaw-ngaw sa mga silid na lumilikha ng isang simponya ng musika ng kalikasan. Habang nagsasagwan ka sa ilog, mapapalibutan ka ng mga nakamamanghang rock formations na hinubog ng daan-daang taon ng erosyon. Ang mga dingding ng kuweba ay pinalamutian ng mga masalimuot na disenyo at tekstura, isang testamento sa kapangyarihan ng tubig at panahon. Ang hangin ay malamig at mamasa-masa, dala ang amoy ng lumot at lupa. Ang Kayaso Cave ay tahanan din ng iba't ibang uri ng mga nilalang na naninirahan sa kuweba, kabilang ang mga paniki, gagamba, at insekto. Subaybayan ang mga kamamanghang nilalang na ito habang ginalugad mo ang wonderland na ito sa ilalim ng lupa. Tandaan na igalang ang kanilang tirahan at pagmasdan sila mula sa ligtas na distansya. Bahagi 9, maghanda para sa isang hindi malilimutang pakikipagsapalaran. Ang pagpasok sa kailaliman ng mga kuweba ng Mabinay ay isang karanasang walang katulad. Ito ay isang paglalakbay sa puso ng mundo, isang pagkataon na masaksihan ang tunay na ganda at kapangyarihan ng kalikasan. Ngunit bago ka sumabak sa iyong pakikipagsapalaran sa ilalim ng lupa, mahalagang maging handa. Ang wastong gamit ay mahalaga para sa isang ligtas at kasiyasyang karanasan sa pag-cave. Magsimula sa matibay na sapatos panghiking, bawal ang tsinelas at sandals. Ang hindi pantay na daan at madulas na ibabaw ng mga kuweba ay nangangailangan ng sapatos na may mahigpit na kapit at suporta sa bukong-bukong. Sunod, magsuot ng mga damit na patong-patong. Ang temperatura sa loob ng mga kuweba ay maaring mas malamig kaysa sa labas at gugustuhin mong mayayos ang iyong damit. Inirerekomenda ang mahabang pantalon at manggas para protektahan ang iyong balat mula sa mga gasgas. Mahalaga ang isang mahusay na flashlight dahil ang mga kuweba ay madilim kapag lumampas ka na sa abot ng natural na liwanag. Bagamat karaniwang nagbibigay ang mga gabay ng mga pangunahing flashlight, mainam pa rin na magdala ng sarili mo, lalo na kung plano mong mag-explore sa mga kuweba ng mag-isa. Magdala ng maraming tubig at merienda para mapanatili ang iyong lakas. Ang pag-cave ay maaring maging nakapapagod at ang dehydration ay isang totoong panganib. Ang energy bars, trail mix at prutas ay pawang magagandang pagpipilian. Panghuli, huwag kalimutan ang first aid kit. Maaring mangyari ang mga aksidente at palaging mas mabuting maging handa. Magdala ng mga benda, antiseptic wipes, pain relievers, at anumang personal na gamot na maaring kailanganin mo. Gamit ang tamang kagamitan at diwa ng pakikipagsapalaran, ang paggalugad sa mga kuweba ng Mabinay ay isang karanasang hindi mo malilimutan. Kaya, ihanda ang iyong mga gamit, kunin ang iyong headlamp, at humanda na mamangha sa mga nakatagong kababalaghan na nasa ilalim ng lupa ng bayan ng kuweba ng Pilipinas.